Magandang umaga sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Ito yung pangalawang beses natin na tayo magsa-celebrate ng ating Family Day. Salamat sa Panginoon, tayong lahat ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Tayo ay magpapatuloy na ating pagtalakay sa breakthrough. Nasa part 8 na po tayo. At meron po tayo ngayong subtitle na pinamagatang How to Fight the Good Fight of Faith. Kasi nakikita natin na meron talagang laban na tayo ay kinakaharap. At kung hindi tayo, kung magiging ano lang po tayo, magiging passive lang po tayo, yung kaaway ay makapaglalagay siya ng loob, ng takot, pangamba sa buhay ng maraming mga tao. Ang mahirap ay may impluwensyahan tayo at naapektuhan tayo ng mga muog na kanyang inilalagay sa buhay ng maraming mga tao. But kung mauunawaan natin paano tayo makikipaglaban sa buhay natin dito sa laban natin ito na kinakaharap, and we do believe na tayo ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Amen? Kaya sa ating pagtalakay, tayo po ay manalangin po muna. Heavenly Father, thou art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come here on earth as it is in heaven. We offer to you our lives as a living sacrifice, holy, pleasing, and acceptable unto you. We acknowledge you, mighty Holy Spirit, na kung saan ay gumawa at kumilos sa buhay po ng bawat sa amin, sa patuloy po na aming pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaintindihan, kaunawaan sa paksang aming pong tatalakayin. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay mag-minister, individual sa buhay ng bawat mga kapatid, na kung saan ay nakikinig, Panginoon, ng video message na ito. Amin pong kinakancel any kind of biases, Panginoon, na ginagawa ng kaaway para kami po ay intimidate, Panginoon o Diyos, at hindi makapag-concentrate, hindi makapag-focus, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Kaya, Holy Spirit, we allow you to move, hallelujah, and your ministering angels ay mag-income sa bawat lugar, Panginoon, na kung saan naroroon ang bawat mga kapatid. Let your name be glorified. We commit ourselves unto you. All these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, Lord and our Savior. Amen. Again, ang ating pong paksang tatalakayan ay kinalaman po sa How to Fight the Good Fight of Faith. Turn your Bible in the book of 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 16. Ganito po ang nakasaad. Babasahin ko po. Verse 11, But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. So, ibig sabihin, itong mga bagay pang ito ay nag-activate po sa ating pong mga buhay, na kung saan ay binabanggit po ni Apostol Paul kay Timothy, na kanyang disciple. Verse 12, Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate. Verse 14, that you keep this commandment without spot, blameless, until our Lord Jesus Christ appearing, which He will manifest in His own time, He who is blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in an unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Glory to God. Sapagkat ang dahilan po ng pagsusulat po ni Paul kay Timothy ay pinaghahanda niya si Timothy sa mga bagay na kung saan kakaharapin niya sa kanyang pagiging pastor. At may mga bagay siyang dapat maintindihan na may mga existing na kung saan ay kakaharapin siya, hindi biro, mahirap, pero dapat maghanda siya. Merong mga false teachers, merong mga false doctrines, at mapakitunguhan niya ng mabuti, maayos ang mga tao makakasalamuhan niya inside the church. At ganun din, paano niya mapapakitunguhan ang iba't ibang mga
churches na kung saan ay kanyang makakamingle, kanyang makaka-fellowship. So, merong mga bagay na ipinapakita si Paul kay Timothy para si Timothy maipagpatuloy niya yung panawagan ng Panginoon sa kanyang pagiging younger pastor na kung saan ay hinirang ng Panginoon. Kaya even in our generation today na hindi natin kasi lubos na ma-identify sa dami ng mga preachers, diba? Arises in our generation today who are those, sabihin na natin, sino yung mga sound doctrine, sino yung mga false teachers, sino yung mga false prophets. Ang dami. Lahat sila nag-aayag ng salita ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo mag-iingat at hindi natin makikilatis kung paano natin sila pakikitunguhan at paano natin pakikinggan yung kanilang mga aralin, maapektuhan tayo doon sa ating pong mga kinakaharap. Lalo na ngayon, meron tayong difficulties na kung saan ay pinagtutulong-tulungang harapin sa ating panahon ngayon. At we do believe God is on our side. Hallelujah. Our objective sa ating pong pagtalakay ng ating pong paksa ay may kinalaman to understand how to fight the good fight of faith in time of adversaries and disease. So, meron tayong dapat na maunawaan at maintindihan paano tayo makikibaka, paano yung pananampalataya natin ay hindi mabubuwag at may pagpapatuloy natin yung laban sa buhay natin dito sa lupa in times of adversaries and disease. Now, gusto ko pong talakayin sa inyo, bigyan ko ng background kung ano yung mga bagay na binabanggit patungkol sa adversary and disease. Tandaan po natin, in John chapter 10, verse 10, may binabanggit po dun The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Hindi po natin napapansin o maraming tao ang hindi nakakapag-observe na kung saan ang devil nakapag-penetrate sa buhay ng mga tao, anong ginagawa niya? Nilagyan niya ng takot, nilagyan niya ng karamdaman. Diba, yung pag nagkaroon ka ng sakit, yung tao, ihiwalay na niya doon sa pamilya. At yung tao, pagka na-identify na siya ay, tawag dito, mayroong karamdaman, kaagad, papasok siya sa hospital, hindi na siya pwedeng samahan ng kanyang family. At yung iba, nakaranas ng matinding pain experience dahil nung ito ay na-infect hanggang sa hindi pinalad na makasurvive, namatay, hindi na nakita ng kanyang pamilya. So yung pamilya, ano ginawa ng kaaway? Dinismantled niya. Nilagyan niya ng fear, nilagyan niya ng anxiety. Lahat na ng bagay na kung saan ikaka-cause ng kanyang trauma, ng kanyang depression, ng kanyang mga bagay na negatibong dapat maranasan at maramdaman inilagay ng devil. Pero makikita natin, yung Lord, kinuwarantin tayo, ang gusto ng Panginoon, buo. Ang gusto ng Lord, ma-develop yung relationship, ma-develop yung kanilang prayer life, ma-develop yung kanilang lalim sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at mai-interpret nila kung ano ang mga bagay na nakapaloob sa salita ng Panginoon. So makikita natin yung difference doon sa program ng devil at doon sa program ng Panginoon. Kaya tama yung sinasabi ng Panginoong Jesus, the thief comes only to steal, to destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. Ang nais ng Lord ay buhay na ganap at kasyasya. Pero yung kaaway, nilalagyan niya ng mga intimidation, nilalagyan niya ng mga wall barrier para yung full life ay hindi maranasan ng mga tao. Hallelujah! Kaya kailangan nating makipagbaka, kailangan nating lumaban, kailangan nating maintindihan, maunawaan, ma-identify kung ano yung mga strategies na kanyang ginagawa in our generation today. Hallelujah. Well, the word adversary, pag po natin pinag-aralan, may kinalaman po doon sa one that contend with, opposes, or resist, an enemy or opponent. O di ba yan ang nararanasan po natin? Na meron siyang ginagawa, ino-oppose niya yung mga anak ng Diyos. No, merong pagre-resist at yung enemy
ay ipinapakita niya yung kanyang puwersa, yung kanyang lakas. Kasi nakita-transmit, di ba? Mayroong transmission ng ng virus eh. Tinatransmit niya, pinapakita niya, malakas ako. Kaya kapag hindi nag-ingat yung mga tao, talagang wawasakin siya. Up to the end na kung saan ay yung buhay ang kapalit. Yung Z's, possess thoughts, mind, physically applique to vest ownership. Kaya merong, di ba, nilalagay, ini-inflict sa ating pong mga kaisipan, sa ating pong mga, sa ating mga physical condition. May inilagay siya para yung tao, di ba, hindi makapokus doon sa naisin ng Panginoon, hindi makapagpatuloy doon sa magandang layunin at naisin ng Panginoon, plano ng Panginoon sa buhay natin dito sa lupa. So yung Z's, possess thoughts, mind, physically afflict to best ownership. Kaya ang daming mga fake news na nakaka-apekto sa buhay natin. Marami pa tayong mga naririnig. Kaya nga pag hindi tayo nag-ingat, maraming mga nangangaral, mayroong susunod na ganito, mayroong ganito, may nangangaral na patungkol sa one world government, mayroon nang nangangaral patungkol sa 666, mayroon nang nangangaral. Pag hindi natin kayang i-contain ang bagay na yan, well, affected yung ating pong buhay, pananampalataya. Kaya kinakailangan ma-identify natin, mauri natin na sa ating panahon, kailangan nating maunawaan kung ano yung nais ng Panginoon. Why these things ay Kanyang inalaw. Amen. So again, tatlong bagay po nakapaloob po dito, pero tatalakay lamang po ako ng isa, and I want to i-expound po ang mga bagay na nakapaloob po dito para mas maunawaan natin ang bagay na nakapaloob dito sa paksang ating pong tinatalakay. Kaya, how to fight the good fight of faith? Yun ang question eh. How to fight a good fight of faith? Kung meron palang laban dito tayo sa lupa, kasi sinasabi rin niya ni Paul di ba, na kinakailangan yung full armor of God, kinakailangan lagi raw nating suot. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the belt of truth, the sword of the Spirit, and the sandals that will spread the good news. So kailangan daw laging suot. Why? Kasi nga may battle. Ang battle, totoo, hindi natin talaga nakikita ating kaaway. Amen? Pero siya, kita tayo. Kaya kung paano tayo dapat dumaban, dapat ma-identify natin na tayo ay may lakas, may kapangyarihan, may kakanyanan na wasakin ang gawa ng kaaway dito sa lupa. Whatsoever we bind here on earth shall be bound in heaven. But what shall we lose here on earth shall we lose in heaven. Mananalo tayo sa laban na to because God is on our side. Kung ang Diyos panig sa akin, sabi ni Paul, sino laban sa akin? Even the devil, wasak siya, sapagkat mas makapangyarihan ang Espiritong nananahan sa atin kaysa sa Espiritu ng sanlibutan ito. Unang bagay na dapat po nating ma-identify, how to fight the good fight of faith. In verse 12b, ganito po ang nakasaad. Lay hold on eternal life. Verse 12, fight the good fight of faith. A. B. Lay hold on eternal life. So ano po yung bagay na nakapaloob po dito sa lay hold on eternal life? Dito, sinasabi ni Paul, admonishes Timothy to contend for the gospel against all adversaries and to seize the prize of eternal life. Amen? Pinagko-concentrate ni Paul si Timothy saan? Sa gospel. Na merong kang mararanasan, pero dapat ang concentration mo ay doon sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Natalakay natin sa last topic natin, sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 24, ang tamang paghihintay sa malapit na pagbabalik ng Panginoong Sus, yung verse 14, 24:14, and when the gospel of Christ shall be preached to all the nations, then the end will come. Nag-usap-usap po kami noon nila bishop at board ng ating pong organization at aming pong tinatalakay
na kahit anong bagay na mangyari sa daigdig, ang isang bagay na susulong ay yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya yun ang sinasabi ni Paul kay Timothy. He admonishes Timothy to contend for the gospel against all adversaries and to seize the prize of eternal life. Huwag tayong madede-focus. Huwag tayong mawawala doon sa naisin ng Panginoon sa buhay natin. Matthew chapter 12. Looking unto Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Dapat doon sa naisin ng Lord sa buhay natin, as witnesses of Him, dito sa daigdig, yun po yung atin pong gawin. Mag-concentrate po tayo doon. Maraming pakalansing na ginagawa ang kaaway. Maraming intimidation na ginagawa siya para ma-defocus yung mga tao doon sa magandang layunin at dahilan ng Panginoon bakit tayo existing sa buhay natin dito sa lupa. Tandaan po natin, understand and accept that discipleship means forsaking all selfish, personal ambition. If we want yung eternal life, na talagang yan ay magkaroon ng kaganapan sa ating buhay, though we are all saved, after na tayo po ay magsuko ng ating buhay sa Panginoong Yesus, hallelujah, mararanasan natin yan kung tayo ay magpapatuloy sa pagsunod sa Kanyang kalooban dito sa lupa. Amen? Hallelujah. Lay hold on the eternal life in Matthew chapter 19, verse 29, sinasabi po dito ng Panginoong Yesus, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and inherit the eternal life. Parang dito, pag hindi natin naintindihan yung context, ba't ganun? Di ba? Yun lang ba, sila lang ba na mga tao na mag-iiwan ng kanyang bahay, ng kanyang mga kapatid, na lalaki, babae, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga lupain, ng kanilang mga magulang, nanay, tatay, ang magkakaroon ng 100-fold mula sa Panginoon na reward. At mai-inherit yung eternal life. Ano yung bagay na nakapaloob dyan? Hallelujah. Dapat natin maintindihan kung ano yung bagay na nakapaloob dyan. Reasons why Jesus said this. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus? Jesus uses an exaggeration to teach that it is impossible for none who trust in riches over God to enter heaven. Wealth is an evidence of God's favor. Jesus shows the fallacy of such a view by stating that may be a hindrance to receiving God's favor. Bakit? Kasi may nagtatanong sa kanya dyan eh. Ano yung nagtatanong sa kanya? Napakayamang binatang lalaki. Ang tanong niya, ano ang kanyang gagawin to inherit the eternal life? Ngayon, sinabi ng Panginoong Yesus, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang gaganito. Sabi niya, alam ko na po yan, nagagawa ko na po yan. Nung ako'y bata pa hanggang ngayon, nagagawa ko na po yan. Ganun ba? Ngayon, sabi ng Panginoong Jesus, sige, sell all your possessions and give it to the poor. Nung marinig yun ng mayaman, nalungkot siya. Nalungkot siya. Kaya binabanggit dito ng Panginoon na ano yung bagay na nakapaloob po dito. Bakit may mga tao na gusto ang kaligtasan pero parang ayaw niyang gawin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya dito, may mauunawaan po tayo. Kaya binanggit niya na in verse 23, then Jesus said to the disciples, assuredly I say unto you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. So ano po ibig sabihin nun? Meron po dyan sa Damascus, sa Israel, na ang tawag, gate. Ang tawag po dun sa gate na yon, Eye of the Needle. Yan po ay nasa side gate in Damascus where the animal, like camel, must kneel down first and unload baggages before it enters the gate. Kasi
mababa siya eh. Yung camel, di ba, meron pong ano yun eh, may curve ang kanyang likod. So, lagyan pa natin ng mga baggages yun. So, hindi talaga siya kakasya. Kaya ang gagawin mo na po ng camel, luluhod siya, tapos i-unload yung lahat ng kanyang mga dala-dala. Kasi ang camel ay simbolo ng load bearer. Kahit ano ang ilagay mo sa kanya, pwede. Tsaka yung kanyang mga paa, may kakanyanan siyang mga till 5 hours sa init, kaya niya. So, ibig sabihin, mas ginagamit to ng mga traders kaysa sa mga donkey or mga horses during that time. Kasi nga, yung resistance niya sa heat, malakas. Kaya, commonly, ang ginagamit po noon donkey. So, yung gate na yon, mababa siya. Kung dadaan yung donkey, o dadaan yung camel, hindi kakasya yung kanyang likod kasi punong-puno ng load po yun eh. Kaya kailangan mag-kneel down siya. Kaya yun ang sinasabi po ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa verse 24, and again, I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. So, ibig sabihin, wala bang mayaman na pwedeng pumasok sa langit? So, maintindihan natin, maunawaan natin kung ano yung context ng scripture. Ang sabi po dito, pag interpret po natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus, ano po ang ikinukonsider ng mga mayayaman? Sabi po, he considered that wealth as the chief good. He think he have gained all. Na may mga mayayaman na kung saan ang kanilang panuntunan, okay na yung mayaman ako, nakakagawa ko ng mabuti. Sabi niya gano'n, okay na yun. Bakit ba kinakailangan ko pahirapan ng sarili ko? Kaya nga in our generation today, yan yung testing. Di ba? Na yung kalagayan ng mga tao, ano ang kanilang pipiliin? Gusto ba talaga nila ng eternal life? Meron silang dapat ihakbang. Meron silang dapat pagpasyahan. Meron silang dapat gawin. Kasi pag hindi nila na-identify, maraming tao gusto pumunta sa kaharian ng Panginoon. Gusto nila pumunta ng langit. Pero yung action, hindi nagko-comply, hindi nagsasubmit doon sa naisin ng Panginoon. At yung rich man, he is proud of his wealth and unwilling to be numbered with the poor. Bakit? Diba? Bakit ako sinasabihan mo ng ganyan? Pagbili ko yung lahat ng aking mga ari-ari at tapos pamamahagi ko sa mga mahirap. Ayaw ko ma-identify. Kaya yung mga mahihirap niya, kumilala siya at interesado sila sa buhay na walang hanggan kasi mahihirap sila eh. Wala silang mga bagay na kung saan may pagmamalaki sa buhay nila. Kaya umaasa yan sa yung bagay na sinasabi mo. Yun ang nasa isip ng mayaman. Ayaw niyang ibilang yung kanya sarili doon sa mga mahihirap. Hindi ako katulad nila. Bakit ko pamimigay sa kanila? Pinagpagalang ko itong bagay na to. Yun yung context nun eh. Pangatlo, riches engrosses time and fill mind with cares, anxieties, and leave little for God. Diba? Yung mga mayayaman, ang kanilang atensyon, ng kaisipan, para yumaman pa ng yumaman, mag-gain pa ng kapangyarihan, magkaroon pa ng mga bagay, wala silang contentment sa buhay. Doon nila inaasa, doon nila ini-invest yung kanilang lakas, doon nila ini-invest yung kanilang talento, doon nila ini-invest yung kanilang bagay na naisin sa buhay. Yung kanilang pagpupursigi, inilalagay nila doon. Kaya, nung marinig nung nung mayaman na bili mo yung kayamanan, pamahagi mo sa mahirap, sabi niya, hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin yan. Kaya yun yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Saan ba, ano ba talaga ang naisin natin sa buhay natin dito sa lupa? Sabi niya dito pa, to obtain wealth, it is hard to produce it without sin, without covetousness, fraud, and oppression. Hindi ka pwedeng yumaman kung hindi ka gagawa ng mga bagay na sistema under the system of this world. Kinakailangan mag-compromise ka. Yun ang panuntunan ng marami. Para mag-gain ng wealth, para mag-gain ng kapangyarihan, para mag-gain ng maraming mga bagay. But if you are interested sa eternal life, yung bagay na yun, hindi natin
papasukin. Hindi tayo mag-engage. Unless mag-unload ka, you cannot enter into the kingdom of heaven, into the kingdom of God. O, kasi proud sinisimbolo nung camel, yung proud rich man. Kailangan magpakumbaba yung kanyang buhay, ipasakop niya sa Panginoon if he is interested doon sa eternal life. Kasi sinabi niya, ano po ang gagawin ko para ma-inherit ko ang buhay na walang hanggan? Nung sinasabi sa kanya ng Panginoon yung kanyang gagawin, at pag na-sell mo na yung mga possessions na yan, then come back, then follow me. Ayaw niya. Kaya maraming tao, ganun. Gustong pumasok ng langit, pero yung action plan, hindi nakapaloob doon sa nasa ng kanyang puso na makarating sa langit. Hallelujah. Sa Old Testament basis, the wealth is under God's purpose and plan in man's life. The question is, so ibig sabihin, masamang maging mayaman, masamang maging makapangyarihan, masamang magkaroon ng anumang bagay dito sa buhay? No. Kaya nga binanggit natin kanina, God's favor yan. God's provision yan. Even in Book of Genesis, chapter 1, 27 hanggang 28, ano sinasabi doon? Verse 27, so God created man in own image. In the image of God created him, male, female, He created them. Then sabi niya sa verse 28, then bless them, and God said to them, be fruitful and multiply. O, so yung word na be fruitful and multiply. O, ano ibig sabihin nun? So, talagang pwede kang mag-gain ng wealth. Pwede kang magkaroon ng anumang mga bagay na naisin mo dito sa buhay. Kasi, programa ng Lord yun Kaya niya nilikha yung tao. Ang pagkakalikha niya, kasama yung pagpapala Amen? Kasama yung pagpapala. Even in the life of Solomon, nung siya ay sumunod sa Panginoon, sabi niya, hindi ko hihilingin yung kayamanan. Bigyan mo ko ng karunungan. Pero pagkabigay ng karunungan ng Panginoon kay King Solomon, ibinigay yung kayamanan sa kanya. Hallelujah. Fill the earth, subdue it, have dominion over the fish and of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So, ibig sabihin, God's purpose yun. Under God's purpose and plan sa buhay ng mga tao. Kailangan maintindihan ng tao papaano niya gagamitin yung bagay na nag-gain niya sa pamamagitan ng skill, sa pamamagitan ng talents, sa pamamagitan ng mga resources na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Dito ang pinag-uusapan ay maging maging mabuting katiwala na mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Tandaan natin, si Jesus ang nagbigay ng buhay sa atin. I am the way, the truth, the life. No man comes to the Father except by me. Kaya yung buhay na meron tayo ngayon, hallelujah, sapagkat tinubos na ito ng Panginoong Jesus, amen, ito yung buhay na kailangan nating ma-maximize at magamit ng tama sa buhay natin dito sa lupa. Hallelujah. Lay hold on eternal life in Mark chapter 8 verse 36. Ano po binabanggit dito? For what it will profit a man if he gains the whole world and lost his own soul. Amen. Ngayon, di ba, agawan ng sovereignty. Ngayon, may lumilitaw na bansa na kung saan ay pinaghihinalaan na siya yung susunod na Babylon in our generation today. Nag-gain siya ng power, nag-gain siya ng wealth. Pero binabanggit dito ng Panginoong Jesus. Sabi niya, for what it will profit a man if he gains the whole world and lost his own soul. Na kapag yung kanyang buhay na hiram sa Diyos, ginamit niya ng mali. Lahat ng bagay na kanyang nag-gain, pupunta doon saan? Lost. Kasi mali yung kanyang motive. Mali yung kanyang practices. Mali yung kanyang way of living. So ano yung mga bagay na kung saan ay nakapalobo dito? Sabi ni Solomon in Ecclesiastes, pag binasa po natin chapter 1, chapter 2,
Hallelujah. Solomon discussed about the value of life. Doon sa yung value of life, ang ibig sabihin ay yitron, yung profit. Sabi niya dito, he was repented and turned back to the God before of his death. Life here on earth are uncertain under the sun. All are vanities. Pag binasa natin, yung Ecclesiastes chapter 1, Ecclesiastes chapter 2, binabanggit niya lahat. All are vanities. Walang kabuluhan. Ibig sabihin, bakit walang kabuluhan? Samantalang pinagpagalan niya yun. Ano yung natuklasan ni Solomon? Pag pinag-aralan po natin yung, meron po akong mga ilang bagay dito, hallelujah, na achievements of Solomon. Solomon built the magnificent temple of God. O, di ba siya yun eh? Grabe eh. Even in our generation today, di ba? Very famous. Meron siyang tawag dito, replica nun eh, sa Israel. At yung nga po ang iniintay natin in our generation today, yung pagtayo ng third temple. Grabe, dakilang yun, dakilang temple yun. Known yun all over the world. So ibig sabihin, siya ang author nun. Siya yung nagpagawa nun eh. He brought the Ark of the Covenant to the temple. Pangatlo, he promoted trade and neighboring countries, which the economic prosperity brings economic prosperity in Israel. Umunlad talaga Israel through the leadership of Solomon. Mahusay talaga siya eh. Matalino. Pangapat, he built a professional army equipped with horse-drawn chariots. He had 1,400 chariots, 12,000 horsemen. During that time, magkaroon ka ng ganong karami, no, na chariots and horsemen, aba, powerful ka. Hallelujah. At na-achieve yun ni Solomon. Hallelujah. Ano pa? He was the great wise man. Sa pagiging matalino niya, di ba, kahit yung mga difficult decision na pagpapasyahan niya ng tama. Hallelujah. Yung Queen of Sheba pumunta sa bansang Israel para lamang obserbahan kung ano talaga ang talino. Ibig sabihin, very famous si Solomon during that time. Yung kanyang talino talaga naririnig sa buong sa mga neighboring countries ng Israel. Ano pa po? He built himself a palace that took 13 years to be completed. Bukod sa temple of God, nagpagawa siya ng sariling templo. Yung kanyang palace. 13 years bago yun na-complete. Yun nga, dahil sa sobrang famous niya, nagkaroon siya ng 700 wives, 300 concubines. And he reigned 40 years in Israel and died at 59 years old. Could you imagine yung laki ng accomplishment, yung pag itinumbas mo yung kanyang edad ng kanyang pagre-reign sa Israel, parang hindi, hindi proportion, wala sa ratio. Ang ikli ng kanyang buhay, doon sa dami ng kanyang accomplishment na na-accomplish. Nakikita natin yung galing. Nakikita natin na lahat na halos ng bagay na gustong i-achieve ng tao, na-achieve ni Solomon. Pero meron siyang natuklasan. Di ba? In chapter 12 of Ecclesiastes, sabi niya, this is the conclusion of whole matter. Sabi niya gano'n. Ano yun? Fear God and keep His commandments. Hallelujah. So, ibig sabihin, meron talagang tamang gamit ng buhay. If we want to inherit the eternal life, meron talaga tayong dapat sundin. Kaya nga kumpara doon sa length of service ni Solomon nung siya ay nag-reign 40 years. Namatay siya ng almost 60 years old. Hindi pa nga siya senior eh. Namatay na siya. So meaning to say, yun yung bagay na dapat po nating maunawaan, mga kapatid. Napakaikli ng buhay natin. Kung ang buhay na ito ay hindi natin pagagamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. In Philippians chapter 3, 13 to 15, sabi dito ni Paul, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ
Jesus. Ngayon, si Paul, nagkaroon din ng pagbabalanse, kagaya ni Solomon. Na hindi lang pala yung mga bagay, gaining wealth, gaining power, gaining authorities, becoming famous, hindi lang pala yun ang kailangang i-establish sa buhay. Ang sabi niya, hindi sa lahat ng bagay ay nakuha ko na, nagawa ko na, nagkaroon ako, kundi sabi niya, I press on, verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Hallelujah. Nung malaya siya, hindi niya halos naisip yun eh. Naisip niya during that time na siya ay naka-house arrest. Kaya sabi niya, yung upward call of Jesus ang siyang mahalagang dapat pagbigyan ng tuon sa buhay dito sa lupa. While doing those things, dapat yung bagay na naisin ng Lord na isusulong niyang sabay. Hallelujah. Amen. Yung kanyang influence, nagagamit niya para makilala Panginoong Hesus. Doon sa kanyang wealth, maraming taong kumikilala sa Panginoong Hesus kasi ginagamit niya ng tama. Kaya sabi sa verse 15, therefore, let us, as many as are mature, have this mind. And if anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Kung ikaw ay maunlad na sa pananampalataya sa Panginoon, kailangan maintindihan mo to. Ano yun? Let us press toward the goal to win the prize, and that prize is what? The upward call of God in heaven through Christ Jesus. Hallelujah. Think about it, mga kapatid. Do I have the same goal like Paul? Pressing toward the goal to win the prize, and that prize is the upward call of Jesus. Pangalawa, think about it. What is the center of my pursuit? Amen? Ano yung mga isinusulong mo sa buhay? Integrated ba yung kalooban ng Panginoon? Yung layunin ng Diyos? Sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa pagpapamilya, sa anumang bagay na ginagampanan natin tungkulin? Integrated ba yung pinagagawa ng Lord? Am I really interested in eternal life? Kagaya nung sa rich man, hindi siya interested sa eternal life. Hindi niya talaga mahal ang Diyos. Kasi bakit? Hindi niya kayang bitawan ang mga bagay na meron siya. Hindi naman bibitawang pababayaan, pamimigay lang eh. Kasi why? May binabanggit dun eh. Ang sino mo magbigay ng mga bagay na yun, mag-iwan sa kanyang pamilya, mag-iwan sa mga bagay na meron siya dito, ang bibigyan daw ng Lord na 100-fold in return. Kaya the more we use it in a right way, the Lord will bless us and bless us and bless us and bless us. Ang maganda mga kapatid, even in this kind of life facing today, maging pagpapala tayo ng ating generation. Hallelujah. Nagagamit yung ating skill, nagagamit yung ating talent, nagagamit yung mga bagay na meron tayo, at nakikilala, nagiging famous ang Panginoong Hesus sa buhay na marami. Through us. Through you. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So yung tatlong bagay na yon ay nakapaloob sa naisin ng Panginoon. Am I really interested in eternal life? Ay bang lahat ay interesado sa buhay na walang hanggan? Hallelujah. So ano dapat natin gawin? We are all interested in eternal life. Pagpatuloy po tayo sa pinagagawa at pinag-uutos ng Panginoong Hesus sa buhay natin dito sa lupa. Hallelujah. Affected tayo ng mga bagay na nangyayari, but always ilagay po natin yung Word of God on the top of every situation na kinakaharap po natin sa buhay. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, let us fight a good fight of faith. So, hanggang doon muna po yung ating pong pagtalakay. Purihin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa communion.
Turn your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 11 verses 23 hanggang 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup, and after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. And therefore, whoever eat this bread or drink this cup in the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink this cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So ang mahalaga po dito, sa atin po natin yung ating mga puso, mga kapatid, before na tayo po ay mag-partake ng communion, tingnan natin, alahanin natin na ba yung mga bagay na kung saan nagawa natin labag sa kalooban ng Diyos, tingin po natin ang tawad sa Kanya. Sapagkat ito yung dahilan kung meron tayong mga bagay na hindi tama sa panuntunan ng Panginoon at tayo po ay nag-partake, instead of blessing, tayo po ay hindi i-bless ng Lord. Pagkus yung judgment ay darating. Pero kung susuko natin, hihingi natin ng tawad, yung mga laman ng ating puso, tayo po ay patatawarin ng Panginoon at yung pagpapala ng Diyos ay ating pong mararanasan. So let us pray. Panginoon, Ikaw ang nakakasiyasat ng aming mga puso. Humingi kami ng tawad sa lahat ng mga bagay na nagawa po namin labag sa iyong kalooban, motibo ng aming puso, laman ng aming isip, nababatid mo po. We ask forgiveness for everything we have done wrong unto you. Anumang po mga kasalanan nagawa po namin, hinihingi po namin ang tawad sa iyo, patawarin mo po kami, at itinatakbo namin ito sa aming po mga buhay. Ayaw po namin ito ang maghari sa amin, pagkus ito'y binawaksin namin sa aming po mga buhay. Kaya sa oras pong ito, Panginoong Jesus, amin pong dinideclare, binubukas ang aming puso that you are our God, you are our Lord, you are our Savior. Panginoong Jesus, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo at marapati mo pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po ng marami. Dalahin ko po ito na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo po'y mananalangin sa tinapay. Let us pray. Makapangyarihan Diyos amang sa langit, sa oras pong ito, kami po'y magpapartake, Panginoon, ng Lord's Supper. Ang tinapay na ito ay simbolo ng iyong katawan. Salamat po at kami po ay naging bahagi ng iyong katawan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbata ng lahat ng hirap, Panginoon, na dapat kami po ang makaranas. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At salamat po, Panginoon, kami po ay naging bahagi, Panginoon, sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat po ng marami, in Jesus' name. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin yung ating mga saro. Panginoon, ang sarong ito ang simbolo ng iyong dugo, na kung saan ito ay sumisimbolo, Panginoon, ng iyong paglilinis sa buhay po ng bawat sa amin. Kami po ay may kakanyanan na mamuhay na may kabanalan. At lahat ng dumi ng kasalanan ay nilinis mo na ng iyong dugo, Panginoon. At kami po, Diyos, ay iyong binigyan ng bagong tipan, sapagkat ito ang nagpatibay na kami po ay iyong iniligtas, Panginoon, sa buhay namin dito sa lupa. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Inumin po natin ang saro. Magkaroon po tayo ng declaration of blessings. Taas po natin mga kamay. Sabihin ko po ay declare, kaya naman po ay
magsasabi ng I receive it. I declare your full physical blessings. I declare your full material blessings. I declare your full financial blessings. I declare your full emotional blessings. And I declare your full spiritual blessings in the name of the Father, and of the Son, and of the mighty Holy Spirit. Amen. Amen. Mga kapatid, marami pong salamat. Tayo po ay patnubayan, gabayan ng Panginoon sa susunod po nating muling pagkikita dito sa video. Ingatan po tayo ng Panginoon at ang kanyang banal na dugo ang siyang bumalot sa buhay ng bawat isa po sa atin. To God be all the glory in the name of the Father, and of the Son, and of the mighty Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us all.